Para sa Rated X numero 38, Kaanton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang maghahatid balita at impormasyon na nakasentro sa illegal tobacco trade. At para sa mga paksang inihanda ng X sa smuggling team, narito ang inyong dapat abangan. Mga abandonadong smuggled yosi, trending ngayon. Sa bagong BIR tax stamps, pati PR kit mo, dapat timbrado. Maraming di nakakalam yan. At para sa ating opinyon, mga koneksyon kaya sa Pogo ang pagkakasamsam ng sari-saring yosi at vape ng Bureau of Customs? Kung kayo'y may impormasyon kaugnay sa yosi smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag po kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Pinaabot ko rin po ang aking paanyaya na ang X sa smuggling ay nasa Facebook po. Yan po ay nasa facebook.com/X sa smuggling. Agaran na nating dakuan ang ating infographic of the week. Narito, mga iba't ibang uri ng bantay ng vape shop. May 4 na classification po ang nakaguhit dito. Yung isa check ng ID. Dapat lang. Para ma-ensure na hindi minor de edad ang nakakapasok sa vape shop. Pero, meron po mga vape shop na barber shop pa at nagugupit po ng bata. Yan po ay isa po dapat bantayan ng ating mga otoridad. At meron din siyempre yung laging nakangiti. Siyempre pa good vibes. At meron ding laging inaayos ang paninda sa istante. Maganda rin yan. Dahil yan ang gusto ng vape owner o vape shop owner na laging nag-aayos. Pero paano na lang kung ang vape store clerk ay siya rin ang barista? O kaya yung barbero ay tindero din. Hindi kahit magkakalito-lito gaya na lamang po ng isang pangyayari dyan sa Laguna na combo ho yung kanyang tindahan. Vape shop na coffee shop pa, nagkaroon po ng aksidente kaya nagsara ho ng isang araw dahil dun po sa aksidente. At syempre ito pinakamalala. Laganap po yan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yung bang nagbebenta, yung mga tindera na pumapayag, papasukin ang mga minor de edad at manapay, pinagbebentahan pa ng mga murang vape. Yung mga smuggled, yung mga panis na vape, binebenta ho doon sa mga kabataan dahil yun lamang po ang kaya ng bulsa ng mga kabataan. Kaya nga pinagkakaguluhan nila si Tonyo Nako, para po doon sa mga nagpapanggap, yung mga Chinaman na smugglers, wag na kayong magpakuno-kuno. Hindi uubra yan. Kay Commissioner Lumagi, dahil sa June 1, lahat po ng vape products kailangan na po ng timbre, tax stamps. Kaya yan ay gagamitan na po ng 4th generation internal revenue stamps. Kaya pwede na kayong umorder. Kung nagbabalak-balak kayo na lusutan pa, yung bang 10% lang ang bayad, 20% lang ang bayad, ay hindi na po pwede ngayon dahil lahat po yan obligado. Merong dapat stamp tax. Yung mga nagpapakuno-kuno, yung mga nagsasabi, uy, meron kaming ETRD. Papakitaan ng papeles. Yung pala, yung papeles application pa lang. Sasabihin, for approval, approve na yan. Mga palusot. Mga palusot. Hanapan mo ng ATRIG, Authority to Release Imported Goods. Meron ka ba noon? Sasabihin mong bayad yung costo mo. Depende kung ano binayaran mo doon sa broker mo. Hindi nangangahulugan na legit yan. Dahil hindi mo pwedeng
igalawin yan, hindi mo pwedeng alisin yan dun sa kanyang nilapagang warehouse dyan sa customs kung hindi bayad ang excise tax. Kaya merong authority to release imported goods na pakikipag-ugnayan ng BOC at ng BIR para masiguro o masigurado na bayad nga ang excise tax ng imported goods na yan, lalong-lalo na po sa mga vape products. So hindi nyo po pwedeng ipagmalaki yan o ipagyabang yan na yung inyong produkto ay hindi smuggled. Once na hinanapan ho kayo, yung ATRIG o yung e-ATRIG, yung Electronic Authority to Release Imported Goods, kung wala ho kayo niyan, magiging questionable po ang inyong mga kargamento. Lalong-lalo na, may nahulihan ho sa aking pagbabalik. Trending na trending ngayon yung mga abandonadong smuggled yosi. Kaya babala ito kay Tonyo. Pinagmamalaki mo pa. Panay pa ang posting mo, nagbibideo ka pa. Ang mga binibenta mo naman, mga smuggled. Namumutakti, binabaha ka ng plaba dyan. Ang lakas-lakas pa ng loob mo, bibigay mo yung address mo. Hindi mo ba alam na yan ay very hot item? Hot item yung mga pinagbibenta mo. Itong mga China man na alam nilang smuggled yung kanilang produkto, kuryente yan, ay ayaw na nila itago yan sa kanilang bodega, ipinamamahagi na yan. Kaya siguro, marami ang gustong-gusto dahil murang-mura. Pangalawa, yung iba ay binibigay ng consignment dahil magaling sila magbenta sa Facebook. Pero mag-ingat po kayo dahil yan ay high voltage. Baka makuryente kayo. At alam na ho yan nung mga nauna pa siya yung smuggler. Kayong mga kasabot ng smuggler sa vape industry, alam na nila yan nung mga nandoon sa smuggled cigarettes trade. Eto, gaya niyan. Alam nilang mainit. Alam nilang mainit. Inaabandona na lang yung sigarilyo. Maging sasakyan, iniiwan na lang. Wag lamang sila makulong. Kayo, lantad na lantad. Inaabuso nyo yung Facebook Ayan. Sa Nara, Palawan, abandonadong smuggled yosi kasama sasakyan. Sa Brooks Point, Palawan, naku, talamak ang smuggling ng yosi dyan. Abandonadong smuggled yosi. Nakita ng Philippine Navy. At sa iba pang lugar, tulad dito sa Bangkalan, Balabac, Palawan, abandonadong bahay, puno ng sigarilyo, sinalakay, walang may-ari, nahuli, yung bantay lang. At dalawa sa pinakahuling insidente ng abandonadong smuggled cigarettes ay sa Mindanao. Una, sa Barangay Maputi, Banay-Banay, Davao Oriental. Napakahalaga po ng kasong ito dahil naway magsilbi itong ehemplo ng bayanihan attitude. Dahil hindi po madidiskubre ng Coast Guard na meron palang sigarilyo dun sa lugar na yon kung hindi dahil sa sumbong ng isang concerned citizen. Ang nakumpiska, ang nasamsam ay aabot sa higit kumulang 864,000 ng smuggled cigarettes o 2,485 rims na iba't ibang brand. Again, congratulations sa Coast Guard Substation Office ng Banay-Banay dahil po sa pagkakadiskubring ito. Naway tularan po natin ang concerned citizen na nagsumbong, nagbigay ng tip sa Coast Guard para ito ay mabigyan ng tuldok. Lagana po talaga ang mga smuggled cigarettes lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. At siyempre pa, pakinggan natin ang report na ito dahil ito rin ay nangyari naman sa Lanao del Sur. Na-recover ang mga abandonadong smuggled cigarettes ng Lanao del Sur PNP sa Barangay Bantay, Malabang, Lanao del Sur noong ika-12 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, naging matagumpay ang operasyon matapos makatanggap ng tawag ang Malabang Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Ivan Jan B. Bakiana, Chief of Police ng Malabang MPS, katuwang ang 2nd Provincial Mobile Force Company at 143rd Regional Mobile Force Battalion,
tungkol sa iligal na transaksyon ng mga abandonadong smuggled cigarettes. Na-recover sa naturang lugar ang isang kahon na may 15 rims na smuggled cigarettes na tinatayang nagkakahalagang 9,000 pesos. Ngunit ang mga suspek ay nakatakas matapos matunugan ang mga operatiba. Patuloy naman ang sinasagawang operasyon ng mga otoridad para mahanap ang mga suspek sa naturang krimen. Ang mga na-recover na smuggled cigarettes ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Malabang MPS bago i-turn over sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na ang pambansang pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad at magbibigay serbisyo na naaayon sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng maunlad at maayos na bagong Pilipinas para sa mga mamamayan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Ayan, narinig na mismo natin kay Patrolwoman Veronica Lagi ang matagumpay na operasyon. Hindi po yan sinusukat kung magkano yung halaga o yung valor ng sigarilyong nakumpiska. Sinusukat po yan sa kabuuhan o sa pagiging buo ang dibdib ng ating mga kapulisan para ang mga smugglers ay masukol. Maliit man yan o malaki man yan, isa pong matikas na pagpupugay. Atin na pong dakuan ang pinakahuling segment ng ating programa, Opinion. Nais ko pong ipaalala na ang opinion na aking ibabahagi ay ganang akin lamang ho yan. Hindi nangangahulugan na yan rin ang pananaw ng aking mga kasama sa X sa smuggling movement. Tumambad po sa balita nitong nakaraang araw lamang ang pagkakasamsam ng mga smuggled yosi at vape. O hindi po yan purong vape Hindi rin yan purong yosi at hindi rin basta-bastang yosi. Ang nasamsam po ay mga yosi o sigarilyong walang tax stamp siyempre at wala rin pong GHW siyempre at ang mga brands na yan ay hindi po intended para sa mga Pilipino. Yan po ay intended para sa mga Chinese national. Kita nyo po, double happiness. Hindi po yan pineke. Hindi gaya ni China man na gagawin niya yung Marlboro, Philip Morris na Philip, yung kanyang champion ay kampiyon, ina-alter lang yung salita pero almost identical yung packaging. Hindi po, dahil ito ay original na sigarilyo. At ang aking duda, ang aking tingin, ayan ay intended para sa mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Sino po ba mahilig manigarilyo? Yung mga Chinese nationals. At hindi naman po yan basta-basta napipihit sa sigarilyo na brand na hindi po gamay sa kanilang panlasa. So, sino po, o ano po ang mga installations dito, establishmentong maraming Chinese nationals? Pogo. Duda ko, Pogo, doon po yan mapupunta. Sa Parañaque, sa Pasay. Yung nahuli nga ho sa Baclaran, sa Pasay ho yun. Chinese national ho yun na sa kanyang pag-iingat, nahulihan ho siya ng plava. At masakit dito, itong Funky Monkey Vapes ay kasama rin po sa mga nasamsam ng Bureau of Customs. Nangangahulugan kaya na si Mr. Chinaman ay gusto niya maging king of nicotine trade. Alam niyo kasi Chinese, meron po silang kani-kanilang specialty sa pagninegosyo. Alam niyo ba, isa sa mga pinakamayaman ay yung butong pakwan. King, hari ng butong pakwan. May mga plantation ho siya dyan ng butong ng mga pakwan, hindi po intended para kainin, kundi para kunan ng buto. At yung pakwan seeds na yan yung kanyang binibenta. Pero siya lang halos ang gumagawa nun at dominated niya yung market. Meron din pong Galunggong King. Si Galunggong King, mahilig po yan mag-hoard ng galunggong. Kapag maraming supply
Tatago niya sa cold storage, pagka mababa ang supply, nilalabas niya yung galunggong. Hindi kaya, itong Chinaman na ito, na gusto niyang maging nicotine king, kaya pati sigarilyo, pati vape, ay kanyang pinapasok. At ano ba ang epekto? May pakialam ba itong Chinaman na to kung malulung ang mga kabataan natin? Wala. Halos ipamigay, pinako-consign doon sa mga resellers, at itong namang mga kabataan ay naaakit. Bakit? Kasi very affordable, very convenient to use. Lagi kong inuulit, ibang-iba na po yung vape industry noon kaysa sa ngayon. Nagiging accessible na ang mga vape products manapay, ito'y mga smuggled. Ano bang gusto ni Mr. Chinaman gawin sa ating lipunan? Sirain, wasakin ang ating lipunan? Ultimo yung mga barbero, inaakit na maging vape retailers. Yung mga nagbebenta sa ukay-ukay, inaakit na maging vape retailers, mag-display ng vape doon sa kanilang mga pwesto. Ultimo itong si Tonyo, na nagtitinda ng sari-sari, ngayon ay nakafocus siya sa vape dahil malaki ang kanyang ganansya. Dahil yung mga dumadating na bulto sa kanya ay yung bang mga dinidispatcha niya dahil high voltage items. Maski itong si Mr. DJ, ganun din. So, kailan ito hihinto? Sa tingin nyo kaya, kapag ito ay meron ng minandato na ng ipatupad na ng mahigpit ng BIR na dapat ang lahat ng mga vape products na lumalabas sa merkado ay meron ng tax stamps, bababa ang insidente ng smuggling ng vape. Lalo na ginagamit at inaabuso ang Facebook sa pagpopost ng mga illicit tobacco products, lalo na itong mga vape. Buti na nga, yung mga nagpo-post pa noon, may mga malakas din ang loob na nagpo-post ng mga smuggled cigarettes na iba't ibang brand, yung Fort, Two Moon, pinopost pa po yan sa Lazada. Pinopost din po sa Shopee. Buti na nga, na-minimize na ngayon. Pero itong vape products, laganap. Siguro, nakakakitaan din naman ng awa galing sa ating mga otoridad na pinababayaan na lang dahil para maubos na nga ito dahil magkakaroon na ng mga paghihigpit. May magkakaroon na ng pagbabago. Sa June 1, sa BIR tax stamps. Sa June 5, yung pong DTI BPS, Bureau of Philippine Standards, na napaka-iksi po ng binigay na panahon para kami ay gaya ng NCUP, tulad ng NCUP, na makapagsumite ng aming mga panukala doon po sa sinagawang public hearing. Kaya kami sa NCUP ay humihiling sa Department of Trade and Industry, sa Bureau of Philippine Standards, sa pangunguna ni Director Neil Katahay, na sana naman po ay bigyan pa tayo ng sapat na panahon dahil yung mga requirement na hinihingi ng DTI Bureau of Philippine Standards ay talaga naman pong napakahirap i-comply. Lalo na dun sa mga retailers na hindi naman po ganun kalaki. Hindi na ganun kalaki. So para sana naman ay mabigyan ng konsiderasyon na luwagan naman po yung mga hinihiling o mga hinihinging requirement para po magkaroon po ng para makasecure ng tinatawag na certificate of registration. Hindi naman po kami mga butika. Yung mga retailers hindi naman po yan butika. Siyempre, nakipagkonsulta sa FDA. Ang orientation ng FDA, may halintulad po kung ikaw ay may-ari ng butika. Kaya parang ganun din nung lumalabas. Ini-imagine nyo po ba na ultimo, yung mga vape products na yan ay iaasay, susuriin sa laboratory kung yan ba ay may marijuana. Inuulit po natin na ang mga vape products po ay hindi po yan hinahaluan ng marijuana dahil pa po ang component kapag yung mga tinatawag na marijuana juice na nasa vape, iba po ang composition niyan, ginagamitan pa yung kadalasan ng vitamin E acetate na wala naman po sa regular
na vape product. 4 lamang po ang basic ingredients. Ang nicotine, ang flavoring, ang propylene glycol, at ang vegetable glycerin. Hindi naman po yan mapaminsala. Tulad po ng mga hinihingi standards na napakahigpit at napakahirap na maatim ng mga ordinaryong retailers. So yan po ang ating pong duda dito po sa pagkakahuli ng combo. Combo na naman. Combination ng sigarilyo at vape na isa lamang po ang may hawak. Yan po ay gumamit po sila ng broker. Ang pangalan ho nun Burias Chang. Burias Chang Commodity Trading Corporation, something like that. Na nagkaroon na rin po ng kaso noon, kaya lang na-dismiss dahil na-technical. So, ano pang sabi ko ng ng Bureau of Customs? Wala silang NTA permit to import tobacco. Gayunpaman, duda ko kung ito ay para sa mga POGO employees, tapos yung vape products naman na Funky Monkey o kung sino man ang importer niyan ay nakisakay na rin. Pero siyempre, may isasakay ba yan kung hindi nila kakilala kung sino yung talagang nagpadating ng 3 container na yung 40-footer ba naman. Mahaba ho yun. Siyempre, may connection. Yung mga Chinaman na yan. Kaya sa tingin nyo kaya, magpo-flourish ang disposable vapes dito sa Pilipinas kung hindi pinuhunanan ng mga Chinaman. Pero ano po ang implikasyon? Ano po yung redondo nung kanilang ginawa? Binaha yung market dahil marami po silang pera. Saan galing ang pera? Baka galing sa POGO.